Hello po. Hello. Hi. Rinig po ako. Hello. Ayan, narinig ka namin. Okay. Good evening. Are you in the Philippines? Yes po. Okay. So good morning sa iyo. Good morning po. Good morning. Parang galing ka na sa iyak kagad. Anong pangalan mo? Hindi na. Screen name, Kyrie po. Yeah. Anong spelling nun? Kyrie. Kyrie. Po. Alam ko Kylie. Ilan taon na si Kyrie? Po. Kyrie po, sorry. Ilan taon ka na? 30 po. 30. And where you calling from tonight? From Cavite. Cavite. Alright. Saan sa Cavite? Sa Tagaytay po man. Okay. Tagaytay banda? Opo. Di maginaw ngayon dyan. Yes po. Talaga. 30 years old. Are you a mom already? Are you a what? Yes po, mom. Are you two. mother of two? Yeah. And ikaw ba ay may asawa na? Partner po. Okay. So I'm assuming siya ba yung tatay ng mga anak mo? Yes po. Okay. Matagal na pala kayo. Ilan taon na yung panganay mo? 5 po. Ha? 5 years old. Yung pangalawa? 6 months. Bagong panganak ka. Yes po. Okay. Naranasan mo ba yung mga postpartum kinemerod na ganyan? Feeling ko nga po yun yung meron ngayon. Hindi ko. Sige, salamat sa pagtawag. Ibig sabihin, wala akong matutulong sa'yo. Ha? Ano po yun? Sorry? Wala pala akong matutulong sa'yo. Ay, hindi po. Okay. Because if I talk to people, if I talk to someone with kung postpartum man yan, I will always go by reasons, not with conditions. Ready ka ba doon? Apo. Okay. Alright, sige. Si Kyrie. Anong paglilingkod ko sa iyo, ma'am? Apo. Balik, kasi po yung partner ko po, LDR po kami. Asan siya? He's working in Thailand po. Thailand. A chef. Okay. So, hindi po siya ganun madalas nakaka-uwi. How long na siya nandun sa Thailand? Siguro more than 15 years na po. Ganun. Ibig sabihin, umpisa pa lang kayo, talagang LDR na kayo? Opo. Okay. Paano ka nagkakilala? I mean, he's been there. Nag-work din po kasi ako doon ko siya nakilala. Sa Thailand. Di marunong magluto ng laksa? Opo, natuturuan. Malamang niluluto ng asawa mo yan, ano? Laksa. Kasi, tsaka ano ba yun? Ano nila? Yung pansit nila, ano yan? Pad Thai. Opo, Pad Thai. Alam bang Pad Thai ay Chinese talaga? Alam niyo ba yun? Ang Pad Thai ay Chinese noodle yan. Na nirebrand ng Thailand para maging... Galing, no? Oo. Diba? Hindi ako sure doon. I-research na lang. I-invento lang ako. Okay, sige. Anong paglilingkod ko sa'yo? Ayun po. Bali, umuwi po siya nitong October. October po, bali. Kasi po nanganak po ako nitong May lang. Okay. So, by October, umuwi po siya rito. So, meron po kasi akong kailangan gawin sa phone niya nun. Parang meron akong kailangan i-update or something. Charot, po, kailangan ako sa phone niya. Tapos po... Gusto mo lang hawakan yung phone niya? Uy, hindi. Meron siyang pinaayos kasi. Sige. Hindi kasi siya techie. Okay. So in short, di ba, his phone ended on your hands. Okay. Hanggang sa... Ito na.
Di ba po iPhone, so Safari po yung ginagamit niyang pang search ng mga anik-anik. So, ang dami po kasing tab ng Safari niya. So, nasa 120 plus. Na tabs? Opo. Yung 10 lang, gulong-gulo na ako eh. So, sa madaling sabi, wait lang. Sa madaling sabi, yung... Ika lang, iniisip ko paano mo nakita ito. Sa madaling sabi, nagpunta ka sa Safari niya, nilagay mo as grid view. Tama ba? Para naka-tiles? Oo, parang gano'n. Oh, di ba? Wala daw balak magkalkal, di ba? Pero tinan mo, di ba? Oh, sige. Ha? Tuloy mo tapos. Tapos pati, scroll up po. Ang gusto may nakita po akong site. Ito na, po siya, yung parang, okay lang masabihin yun. Parang, Yorn. Yung gano'n na site. Yung kailangan ka may bayaran. Parang gano'n. Subscription ng Yorn? Hindi po Yorn. Ano? Like, pwede ba sabihin ba? Walk po. Ha? Wait lang. Ha? May subscription ng ganon? Hindi po siya subscription. Kumbaga, meron pong website na pwede kang pumili ng babae doon. Okay. Parang booking website, ganon. Opo, ganon. Hindi kinalkal mo. Hindi na maganda. Gumanong ka ba? Chinek ko lang po. Tapos, so... Wait lang. Kung 120 yung mga tabs doon, bang ilang tab yun? Mga nasa 80 po siguro. Nasa gitna eh. Ang galing. Ang sipag mo ha. yung iniisip ko siya ngayon, yung 15 nga, siguro mahihilo na ako. Kung religious ako, sabi ko lang, ipagpasa Diyos ko na lang to. Gaganon na lang ako. Pero ikaw, inisa-isa mo. Ang pusa. Okay. Ayun po. So, nakita ko nga po yung website na yun. Pero, so chinek ko po, wala naman sa Messenger. So, doon po kasi kami madalas nag-uusap sa WhatsApp. Okay. So, doon ko po sinerch yung pangalan niya, escort, something like that. Ayun po, nga siya, no March. So wait lang. Wait. Are you telling me that sinave niya yung pangalan ng girl sa messenger niya? Hindi po. Wala po. Kasi po chinek ko po kung merong conversation doon ng booking. Wala. Messenger. Wala naman. So, I tried po sa WhatsApp to search yung word na escort. Meron? Doon po lumabas. Opo. Na on March 25th po. Nag-book nga po siya. Nag-book siya. Anong service ang kinuha niya? Malamang tinignan mo yun. Ano po, syempre yung 1 hour, 2 pop. Hindi ba massage yan? Hindi po siya massage. Literal po na walk. Okay. Sorry So, may ganun talaga? Opo, may ganun talaga. May picture yung babae doon? Yung minessage niya po is parang mamasang po nung group na yun. Yung binook niya? Kaya ko tinatanong, were you able to put a face? Nakita ko po lahat. So nakita mo yung binook niya? Like, pinapili pa nga po siya eh. Kaya nga, nakita mo yung binook niya, nakita mo yung mukha ng binook niya. Opo, Thailand. Babae din Thailand. Oo. Pasok naman. Pasok. Alam mo, ko tinatanong, hindi ko alam kung kasama ka dito, pero may mga babae na na-offend kayo pag niloko kayo, tapos pangit yung, sorry for the term Pero siyempre, but siyempre cheating is cheating kahit ano pa yan. Diba? Yes. Hindi po, talaga pong maganda. Yung talagang, inaalagaan niya sarili for that kind of job. Yung yung lotion na ginagamit may glitter ng gold. May ganyang lotion ngayon Opo, yung may kinang. Parang saan ba ako nakakita? Wait lang, saan ako nakakita niyan? Meron ako nakita niya. I was in an event.
Tapos, isa sa mga performer naka-backless. Saan ba yun? Sa event na pupuntahan eh. Tapos, yung ano niya, yung balikat, yung lotion na pinapahid, saka may gold, may hala, may ganun na ngayon. May, parang ganun yung kalibre ng babae. Ha? Hello? Hello po. Sorry. Ano ba? Wala mong kausap. Okay. So, anong paliwanag niya sa'yo? Hindi daw siya yun. Parang tako. Nahak daw yung phone gusto ko yung... Parang naman akong pinanganak kahapon. Gusto ko yung ano mo, yung reaction mo. Hindi daw siya parang tanga. Kasi nga, hindi ka naniniwala, no? Ginagawa kang bata, no? Hello? Ano ba? Hello po. Sorry po nawawala. Huwag ka mawawala. Nasa exciting part tayo. Huwag kang mawawala. Nag-aantay kami ng... Okay. Hindi namasa ko nga. Tulog siya nun eh. Sabi ko siya. Bigla ko siyang... Naku. Dinibdiban ko siya. Hindi tayo siya bigla. Siguro ba, nanaginip siya. Sinuntok siya ng Mike Tyson doon sa panaginip. Ayun. Sabi niya hindi daw siya yan. Nahak daw yung WhatsApp niya or whatnot. Hanggang sa... Talaga pong dinideny niya talaga. Hindi daw siya yun. Ganyan. Hanggang sa nagising na yung baby namin nun kasi medyo nataas na yung boses ko. Kasi ang inaano ko nun, Papa Jack, is ginawa niya yun. Buntis ako, 7 months. Parang yun, binastos niya kaming dalawa. Hindi. Hindi. Yung part na yan, dinadramahan mo na yan. Nalagyan mo ng ganyang twist. Let's just deal with it as it is. Huwag mo nang lagyan mo ng buntis. Ako na binastos kami dalawa. Pinapalala mo yan eh, pag ganyan eh. Kumbaga pinapalamanan mo. Okay. Tapos ayun. Talaga, naiinis mo kasi ako na dinideny niya pa. Hanggang sa point na kahit daw i-check ko pa yung buong phone niya na parang hindi naman daw talaga siya yun. Hindi naman daw siya yung way. Hindi pa paano? Kasi, sorry very circumstantial yun. Nakita mo sa tab niya. Tapos naandun yung exact conversation sa WhatsApp. Paano hindi siya yun? Opo. Ayun nga po eh. Parang sa sobrang... Kasi nga po dahil ganun yung ano niya. Lalo po kung nainis. Lalo po kung nagalit. Oo naman. Kahit sinong lalaki madidibdiban pag ganyan. Maliban po dun sa pagdibdib ko sa kanya, sinapa ko po yung dibdib niya ulit. Nakakapiko kasi katwiran eh. Yun na nga po eh. Kaya ako nainis eh. Ayun po, pagkasapa ko sa kanya, kala ko nga KO na kasi bumagsak siya eh. Ang sarap patakan ng laksa sa mata, no? Oh. Pusang gala. Ano ba yun? Tapos ngayon po, after po noon, kasi madaling araw ko nga po na nabasa lahat yun. So, siyempre papasok po siya sa work. Yung work? Wait lang, papasok sa work? Sa work. Mali pala. Nag-vacation nga pala siya. Ano ba? Nagwag-wag ba na kwento? Hindi po. Sorry, Aki. Ayun po. After po nun, hindi po kami since hindi nga po kami hindi siya pinapansin. Ang kinagabihan po nun, umamin din siya. Na siya nga daw po yun. Oo, kahit naman sino, baka mamaya pagtulog niya, madibdiban siya ulit eh. Ang hirap ba? Alam mo, I like you, ang angas mo daw, sabi, totoo naman. Imagine ko yung eksena. Kasi yung ibang nakausap ko, umiyak. Nung nakahuli, dapat nga iiyak ako. Ikaw hindi, dinibdiban mo eh, no? Tapos nung pagtayo, dinibdiban mo ulit, sinampak mo yung dibdib, no?
Okay, tapos, game. Sorry. Ayun po. After po nun, umamin na nga po siya. Tapos, ang masakla pa dun, Papa Jack, is March 25, ginawa na yun. April 7, isa pa ulit. Nako, same girl? Iba naman. Iba naman. Paano mo nalaman na April meron inamin na niya? Inamin niya po. Tapos ibang nasyon naman yun. Ano yata yun? Vietnamese naman yata. Talaga. Indonesian pala. Sorry. Ayun po. And then, ewan ko lang po kung drama na lang sa site. Kaya po napatawag ako kasi every time po na nakikita ko siya kasi po syempre bumalik na po siya sa Thailand. So every day po kami naka-video call or what. Parang ewan ko, ang hirap. Siguro po yung trust kasi nga nasira na. So hindi ko po alam kung paano ko babalik or what. Or I don't know po kasi hindi ko naman po maiwan dahil kami anak kami. Bakit balak mo na bang iwanan? I mean, that's a question. Kasi hindi naman dapat anak ang dahilan kung gusto mo makipag-iwalay sa kanya. Look, ganito na. If cheating is non-negotiable to you, alright? Kasi, hindi mo naman pwedeng tawagin non-negotiable ang isang bagay kung ginawa at nagpatawad ka. Di ibig sabihin negotiable yun. Opo. Di ba? Opo. Ewan ko kung tanga ba sa part ko yun, kung mahal ko pa rin po ba siya. Yun po. Gusto ko po siya patawarin, gusto ko pong ibalik ulit yung dati. Paano po ba gagawin? Kasi every time po ngayon magkausap kami, lagi po kaming nag-aaway. Lagi ko pong nabobrought up yung ginawa niya. Like, na konting gibot niya, sabihin ko, sino kausap mo? Like, meron ka na naman tinitignan bang booking? Pupunta ka na naman pa sa ganito, ganyan. Yan po. Well, no one can force you to be okay if you cannot be okay. Diba? That's the beauty and the mystery of our hearts. Some people can just forgive on a snap. Some people will take time. Now, the question is whether are you willing to forgive no matter how long it takes. Kasi this is a two-prong problem. The other one is, are you willing to forgive him no matter how long it takes, 'di ba? Kasi hindi ka pwedeng puwersahin eh, tama? Opo. The other part is he willing to go through that process? Diba? Kasi po every time na nagkakaroon kami ng conversation, lagi niya akong tinatanong, kailan ka ba magiging okay? Kailan ba matatapos yung sakit-sakit na yan? He cannot do that. He cannot be arrogant about it. Kasi syempre, hindi mo po pwedeng puwersahin ang sarili mo. Diba? Ayun po. Yung ayoko sa kanya. Parang, ginusto mo yun eh. Yes. Tapos pag ganito yung consequences, magkakaganyan ka. Now, ganito. Itama natin yung kwentuhan natin ngayon. Okay? Kasi, you cannot have made the decision to be with him and yet ask a question kung dapat mo nang tapusin. Kasi nakuha mo yung point ko. Apo. Hindi mo pwedeng nag-decide ka na mag-stay sa kanya. Okay na kahit mag-away tayo araw-araw basta yun naman yung context nun eh. Kung hindi ka nakipag-iwalay, mag-aawayan nyo yan lagi pero mag-i-stay kayo, tama? You cannot decide to stay with him no matter how difficult, diba, situations will become, and at the same time ask questions like, dapat ko na bang tapusin? Kasi maguguluhan ka. Make a decision. Okay. Make a decision. That decision will not come from anybody else. It has to come from you. Now, ganito. Ako, mantra ko to. I have been telling the world this
A long time ago. Ready? Ready po. Pag may ganito kasing lokohan, hindi lang yung taong nanloko ang may kailangan i-adjust. Kahit yung nagpapatawad. Hindi po pwedeng maging excuse mo to become toxic kasi ikaw yung nagpapatawad. Doesn't work that way. You have to help him, di ba, become the person that you want him to be. In the process, he has to do everything he can for him to be trusted by you again. Ang basa ko kasi dito parang hindi mo ginagawa yun eh. You just wanna rub it on his face. Tama ba ako? Apo. Hindi po pwede yun. That shouldn't be the case. Honest naman po ako dyan sa part na yun. Oo. Talagang eh, tutulungan mo siya. Kasi pag nagpatawad ka, niloko ka, group effort yan. Hindi yan effort na isang tao. So, tanong mo sarili mo, kaya mo ba? Kasi kung hindi mo kaya, wala dapat pumilit sa'yo. Opo. Kaya mo nga ba? Hindi ko alam. Hindi ko pa po. Hindi ko po alam. Hindi ko pa po alam. Hello po. Paano hindi mo alam? Eh, nakapag-decide ka na to be with him. Ha? Ewan ko po, Papa, naguguluhan kasi ko. Oh, well, that is something that you have to figure out on all by yourself. Not with me, not with him, but all by yourself. But let me tell you something. Ready? Okay. Ready po. Okay. Kasi minsan, this is what we overlook eh, pag tayo yung... Hello po. Narinig mo ako? Hello? Hello? Oh, you hear me? Ayun naman. Sorry po. Hello? Okay na po. Okay na. Ito kasi madalas na overlook eh, if we decide very, very hastily. Okay. Ready? Ready po. Okay. Ganito yan, Kyrie, no? You have all the reasons to walk away now if you want to. If you walk away today from him and you want to end the relationship, diba? Baliw lang ang magkasabing mali ka. Of course, you have the reasons to be hurt, to walk away, to end it. And the world will understand you. Tama, no? Hello. That's the first half. The other half is you have to ask the question, is the person that you are leaving behind worthy of forgiveness? Kasi pag ang sagot mo dyan ay yes, kailangan mo tignan, hindi lang yung mga bagay na pangit na nagawa niya, even the good ones. Kasi yung mga hindi ko sinasabing, hindi kita ginagaslight ha. I'm teaching you para may mapaghugutan ka. Alright? So, ikaw makakapag-identify niyan. Is he worth a second chance? Is he worth another try? Ikaw makakapagsabi niyan. Not anybody else. Diba? So, huhugot ka sa mga nagawa niyang mabuti sa iyo. You will have to go back and, and consider all the things that he has done for you. Alam mo ba't ko sinasabi ito? Do you wanna know? Bakit? Because you are young. You are just 30 years old. Pag naghiwalay kayong dalawa, sooner if not later, magmamahal ka ulit. Okay? And, yan, ito, crucial to. And, the possibility of being cheated on is never impossible. At kung halimbawa, naghiwalay ka, nagmahal ka ulit, pwede kang lokohin na magpapatawad ka na ba the second time around? Kasi kung kaya mo patawaran yung possible na pwede manloko sa in the future, why not him? Did I make sense? Yes. Now,
That's the part that you have to play. Okay? Pero syempre, hindi mo mararamdaman yung value na yan kung hindi niya ino-honor how painful yung nagawa niya sa'yo. Okay, now, here's the trick. Ready? Ready po. Sometimes, not sometimes, but most of the time, it's very difficult to communicate to men, di ba? The pain that men can cause. Kung ang paraan mo na pagsasabi sa kanya na nasaktan ka niya ay sisinghalan mo siya, awayan mo siya, you are not communicating your pain. Because men are naturally defensive. So kung hindi mo siya kayang nakakasunod ka ba, ma'am? Yes po. So ang point ko dito, you have to explain to him your pain. I know it sounds unfair kasi dapat alam niya di ba? Opo. Siya gumawa Exactly. But men are stubborn in nature. It's not an excuse. I'm just explaining this to you because maybe you can do something to save this. So, tama yung comment na, masinsinang pag-uusap. Yeah. You have to explain to him the depth, diba? Because it's a very profound pain that you felt. Kasi hanggat inaaway mo lang siya, hindi niya nagigets yan. Ayun nga pa. Hindi niya nagigets yan. Maniwala ka sa akin. Hindi niya. Oo, hindi niya. Ulit-ulit na kami doon. Hindi niya nagigets. Hindi niya naintindihan yan. Ang alam lang niya, inaaway mo lang siya. Kasi hindi ko alam kung sinabi mo sa kanya to. Pero malamang, sinabi mo sa kanya na, okay na tayo. Promise, huwag mo nang ulitin, ha? Did you say that? Pero hindi naman humahagol-gol na gano'n. Kung sinabi mo yon, you have to look at it from where he's coming from. Pag sinabi mo sa lalaki yun, sa utak namin, na-zero out na yon. Kaya nagtataka kami, kala ko ba okay na? Ba't ngayon sinusambat mo? Kasi nga, sinabi mo na Ganun lang, men are simple. Yeah. Di ba? And sometimes, yung pagiging simple ng lalaki nakakapikon. Sobra. Di ba? Mga lalaki niya, madidibdiban talaga yung mga yan Totoo. Oo, kasi lagi niya sasabihin, eto na naman ba tayo? Kasi nga sinabi mo na sa kanya na sakit, nag-book ka na ng babae, March, tsaka April. Diba? Malamang inalam mo pa. Anong ginawa nyo? Pumatong pa siya. Mamang ganun pa, no? Inalam mo, no? Oo. Hindi ko alam. Ba't kanya kailangan nyo alamin, no? Dito kayo, kwento mo sa akin. Anong ginawa nyo? Anong una niyang hinawakan? Ganun, no? Oo. Pagpasok pa lang ng kwarto, tinanong ko siya. Anong ginawa? Pinaliguan daw siya. Sorry. Okay naman. Okay naman yung ligo. Nakadkad naman yata ng maayos. Alam mo, ganyan. Should you choose to go along and spend the rest of your life with him, the pain that you feel will be there forever. It will not go away. I'm warning you that. You will just learn how to laugh about it. Yan lang yan. Matututo ka na lang tawanan yan. Hindi mo mawala. Lagi mo maalala yan. Yung kaparningan na yan, kailangan kong paliwanag sa kanya, he will have to deal with your paranoia. Because it's next to impossible na makalimutan mo yan. Opo. Lagi yan. Kahit masunugan lang kayo ng sinaing, maalala mo yan. Yung sinaing na sunog! Chef ka pa naman, nasunugan tayo ng sinaing. Ayop ka, naalala ko na naman ng March. Tapos April. Hindi mo talaga. Natatawa ka kasi, di ba? Totoo naman, di ba? Hindi mo yung makakalimutan. You will learn to live with it. Now, the trick is, even if you fall in love with a new guy, there's a possibility that you will be cheated on. Anyways, I hope, diba? And I hope that
you get to explain to him how painful it is. But there's the only way you can use your softness to explain to him. You cannot explain it to him by being harsh sa kanya. Hindi niya maintindihan yan. Because men are stubborn. Yan ang kasalanan namin sa inyo mga babae. We are stubborn in nature. By nature pala. Ano mensahe mo sa kanya kung marinig niya ito, ma'am? Maliban sa hayop ka. Sorry. Ano mensahe mo sa kanya? If ever po, marinig niya is, I pray po talaga yung healing po sa aming dalawa. Yeah. And then, yung mabuild po ulit yung mga nasira trust. Especially po kasi kaming dalawa rin naman po yun eh. So, yun po, healing. And then, yung like, back to zero po kasi from the trust and everything po. So, it might be a long run, but hopefully, we'll still be together. And yun nga po yung, as you said, we can just laugh about it po after that po yun. Okay. Tsaka maliban dyan, sabi mo, ingat ka baka madibdibang ka na naman. Sa tagal mo, dibdib mo, baka mas mabigyan kita ulit. Anyways, I'll just shoot my shot here and I'll tell you this. And hindi mo hinihingi sa akin to. Apa, sige pa. Pero, if I'm wrong, you have to forgive me. But I don't want to pass the chance to tell you this. Ready? Ready po. I have a suspicion that you are not charming and soft towards him. Tama ba ako, ma'am? Yes po. Tama po. Wag. Men are naturally drawn to softness. Maniwala ka sa akin. Just like women are naturally drawn to security. If you feel secured, diba? Half of the job is done. Tama na? Hanap niyo yun. Ang lalaki, we are drawn to softness. I feel like you are lucky in that department. Siguro, yes po, I think so too. Because the way I approach him every now and then is parang laging pagalit. Don't. Alam mo, hindi magiging tama. But men would look for that. Sometimes they look elsewhere. Bayad yan sa pagod niya. So be the source of that softness. Don't allow him to look for that somewhere else. Did I make sense? Yes. It will never amount to justification sa ginawa niya. I'm just saying it might help you. Okay? Apo. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. So thank you so